Nakakasama ng loob. Sa ilang buwan na pag-iipon ng mga ibabagahe sa pamilya namin sa Pilipinas, tapos ganito lang ang mangyayari. Ipapatulpo namin kayo. Wala kayong konsyensya. Ito ang binitawan ng isang OFW matapos matanggap ng kanyang pamilya ang kanyang balikbayan box. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Ginupit yung sako, ginupit ginupit yung sako, kinuha sa karton dito sa ilalim. Kung may nakawan sa mga bagahe ng mga OFWs na lumalapag sa NAIA, meron din palang nakawan sa mga balikbayan box ng mga OFWs. Umabot na nga ng ilang buwan bago dumating sa pamilya, ninanakawan pa. Tulad nitong nangyari sa balikbayan box ng isa nating kababayan OFW na nilaslasan at ninakawan. Kaya sa galit ni kabayan at ng kapatid nito, inilabas nila ang sama ng loob sa isang courier company matapos madiskubring ninanakawan ang laman ng balikbayan box na pinapadala ng kanyang ate na isang OFW. Mantakin nyo ba naman kasi mga kababayan, pinag-iipunan ng ilang buwan, puyat at pagod ang pinuhunan ng mga OFWs para makabili ng mga gamit at pagkain para sa pamilya, tapos nanakawin lang ng mga walang kaluluwa, yung mga pinaghihirapan nitong ating mga kababayan na para sana sa kanilang pamilya. Ninakaw kasi ang 24 pirasong Toblerone, 11 pirasong perfume, 3 cover mobile, 3 latang cookies at hindi rin pinapalagpas ang isang pares na tsinelas. Sa Facebook post account ng kapatid ni kabayan na kinilalang si Mayflor Elizandahab na dati ring OFW, nanawagan ito ng tulong kay Senador Raffy Tulfo. Ayon dito, Raffy Tulfo in action. Sir, sana po ay mapansin niyo kami. Kami po ay nanghihingi ng tulong para maibalik sa amin ang mga ninakaw na mga gamit na pinakargo ng ate ko. Kami po ay nagbabaka sakali pong mapansin nyo kahit po kami ay taga Mindanao at malayo po sa inyo. Ramdam ko po ang sama ng loob at sakit sa dibdib ng kapatid ko dahil isa din po akong OFW. Matagal po namin iniipon o pinag-iipunan ang mga bagahe na pinapadala namin sa aming pamilya sa Pilipinas. Tas ganyan lang po ang ginagawa ng ibang tao, walang kahirap-hirap na kukuhanin lang ang aming pinag-iipunan. Lumaban sana ng patas. Ayan may tape na ayan ine ilahan na tape na gitipan gigisian gitipan yade gisi na gisi ang sako masin og ni na silupin ine gisi na sako ginupit yung sako ginupit ginupit yung sako, kinuha sa karton dito sa ilalim. Yan laking butas niyan, inano lang, itinip. Ibang tape, hindi galing sa Dubai, ibang bansa. Sa isa pang video, pinakita rin nila ang isa pang box kung saan malaki ang butas na ayon sa pamilya, napakadali lang daw dukutin ang laman sa loob. Yan, dako, Pilay na pagkuotan mga kamot nga din nila. Grabe pala ang anomalya dito sa ilang mga cargo company. Sana mabigyan pansin ito ni Senator Raffy Tulfo para maimbestigahan itong nakakatakot na anomalya sa ibang cargo company. Dahil hindi po biro yung trabaho ng mga OFW sa ibang bansa para makapag-ipon para sa pamilya. Meron rin tayong isang OFW na umiiyak sa kanyang live video habang humihingi ng tulong kay Senator Raffy Tulfo dahil sa sama ng loob nito sa Phil Pacific Cargo na wala man lang abiso sa kanilang mga customer na parang sinadya o ano ba tawag dito sa ginawa nila kasi wala nang habol itong mga kababayan natin na makuha nila ulit yung balikbayan box na pinadala nila sa Pilipinas. Sobrang dami po namin na nagre-reklamo sa Phil Pacific Cargo kasi nagtiwala po kami na 2 to 3 months darating na sa Pinas pero nagka-problema daw po kumpanya. Kaya nananawagan po ako sa gobyerno na sana mapansin nyo po yung problema namin, yung problema ng mga OFW dito sa Kuwait. Sa akin po kahit isang box lang yun pero sobrang pinaghirapan ko yun. Yun lang po.
Kaya maging babala po ito sa inyo mga kababayan, itong naging karanasan ng ating mga kababayan para hindi po masayang ang inyong mga pinaghihirapan sa abroad.